Kinematics. One dimension muna tayo. Sa next videos yung two dimension. Sige, intindihin muna natin kung ano yung one dimension at saka yung two dimension. Yung one dimension, either X or Y yan. Either pa horizontal, X, or pa vertical, Y. So dito sa horizontal, yan yung mga examples na nag-change ng position sa horizontal. Gaya nung moving box, kunwari. Initial niya dito, pag 0 seconds, tapos after 10 seconds, nandyan na siya. Yan yung mga horizontal or yung sa X na one dimension. Meron ding one dimension na free falling bodies. Yun yung magdra-drop ka ng bato. Ayan, yan yung mga example niyan. Bali, itong dalawa, itong horizontal, tas yung vertical, under yan ng one dimension. Okay, para maintindihan nyo kung ano ba yung dimension, i-discuss din natin kung ano yung two-dimensional. Yung two-dimensional, iti-take into account na silang dalawa. Meron ng X, meron ng Y. Okay? Ito yung Y, ito yung X. Yung mga problem na ganito, yung projectile in motion. Yung magbabato ka ng projectile. Kasi, gagamitin mo na yung X tapos yung Y dyan. Di ba pag free falling, wala ka namang paki sa X eh. Iuhulog mo lang, wala namang X na mangyayari dito. Vertical lang siya. Ganun din pag horizontal, pag flat surface, aandar ka ng sasakyan, di ba? Wala kang paki sa vertical, yung pataas. Kasi hindi naman pa ganun-ganun yung daanan ng kotse mo. Straight lang. So dito sa two-dimensional, yung mga example na may paganyan na daanan ng sasakyan o kaya yung pagbato ng mga kung ano-ano, example niyan, yung cannon, kunwari, yan yung pinaka madalas na example, may cannon, tapos may tatapis na projectile, ganun. Hanapin mo yung distance niyan, iba yung formula niyan. Ang ifo-focus muna natin ay yung one-dimensional. Kaya diniscuss ko itong one-dimensional tapos yung two-dimensional para maintindihan nyo, ma-organize nyo sa utak nyo kung ano ba yung inaaral nyo, para saan ba. Ngayon alam na natin yung pinagkaiba ng one dimension, two dimension. Yung 3 dimension, ganun lang din. Ayan, may X at Y, may Z. Ito na yung Y, ito yung X, ito yung Z. Meron na siyang depth or lalim. Bale, ginagamit to kadalasan pag higher mathematics na, engineering, ganun. Mga example dito, yung mga particle na nagmo-move dyan, kunwari, tapos bigla siyang pupunta dyan. So, 3 dimension na yan. So, madidiscuss nyo yan sa engineering, tapos sa higher math. Okay, alam na natin yung dimension. Next, para maintindihan natin yung kinematics in one dimension, kailangan natin maintindihan yung scalar, tapos yung vector. Ano ba yung scalar? Ano yung vector? Yung scalar, yan yung mga numbers or quantities na may magnitude. So, ano yung magnitude? Yung magnitude, di ba, inaral niyo yung vectors? Yung vectors, ayan, parang arrow. Yung magnitude niya, itong haba nito, haba nung arrow, tapos yung arrowhead, yung direction. So, yun ang vector. Magnitude, tapos direction. Pag may magnitude, tapos may direction, vector yan. Kung walang direction, edi scalar yan. Ganun lang. So, ang magnitude yan yung number. Kunyari, 5 steps. Yan, scalar yan. Kasi wala siyang direction. 5 steps to the right. Pag 5 steps to the right, yan vector na yan. Kasi meron na siyang direction. Yun lang pinagkaiba nun, di ba? Madali lang. Okay, para maintindihan pa natin lalo, mag-example tayo. Pinakamagandang example sa scalar ay temperature. Kasi meron ka bang nakita na 80 degrees Celsius to the right? Di ba wala? 80 degrees Celsius lang. Ano pa? Time. Maganda ring example ng scalar. Kasi wala namang 10 seconds to the left, di ba? Or 10 seconds northeast. Wala namang ganon. So, yan yung mga magagandang example ng scalar. Pwede rin speed. Ang example niyan, 10 meters per second. Walang northeast, walang west, walang direction. Yan ay scalar. Yung sa vector naman, velocity. Yan yung 10 meters per second tapos may direction. Right or left, ganyan, or paganto, or pa-up, pa-down, pa-northwest, mga ganon. Northeast, yun yung example ng velocity. Yan, may kasama na siyang direction, kaya may makikita kayong negative sign. Indication yan na to the left or downward. Okay? So, pero hindi ibig sabihin kung may negative sign or may positive sign, yung may mga sign na number, vector na. For example, dito sa temperature, meron namang negative 10 degrees Celsius, di ba? Kaya wag kayo mag-rely sa sign kung direction ba yun o hindi. Intindihin nyo na lang kung ano yung nasa sentence. Kasi pag velocity, sasabihin niya yan, may direction yan. Pag speed, edi number na may unit lang. Okay, burahin muna natin to. May gusto akong i-explain. Magsimula tayo sa foundational. Unahin natin yung distance, tsaka displacement. Okay, para maintindihan natin yung distance as displacement, mag-example tayo. For example, bumabagyo, umuulan, tapos wala kayong kuryente. Tapos may narinig ka dun sa bintana nyo,
mga gumaganon na palaka. Kaya sumilip ka na lang. Inobserve mo yung palaka. So, nag-start siya kunwari dito sa 0. Tapos, naglakad yung palaka 3 units sa left. So, 1, 2, 3. Ito yon. Yan yon. So, 3 meters kunyari. Tapos, bumalik siya sa right ng 2 meters. Tapos, tumigil. Tapos, mamaya, pumunta na naman siya sa right ng ilan to? 1, 2, 3, 4, 5. 5 meters. Ang gagawin mo, gusto mong malaman yung distance. So, D, ang distance niya. Ang distance ay scalar. Ibig sabihin, wala kang pake sa direction. Ang kailangan mo lang yung haba or yung magnitude niya. So, magnitude lang titignan natin dito. Regardless kung pumunta siya sa left or sa right, magnitude lang pake natin. Kaya kung kukunin natin yung total distance na trinavel nitong palakan to, so tumalon siya ng 3 meters, ay naglakad siya ng 3 meters, 2 meters, 5 meters, ayan. So, i-add natin yung lahat. 3 meters plus 2 meters plus 5 meters. Ilan yan lahat? Yan ay in total 10 meters yung trinavel ni palaka. Ganyan pag distance. Okay, kasi scalar si distance. Wala siyang direction. Kaya wala tayong pake sa direction niya. Ang kukunin lang natin ay yung magnitude or yung haba ng journey. Lahat ng dinaanan niya, lahat ng length na dinaanan niya kung gaano kalayo. Next, yung displacement naman. Pag displacement ang kinukuha nyo, ang kailangan nyo lang isipin, yung haba ng initial position niya, kung saan siya nagsimula, tapos yung last position niya, kung saan siya tumigil gumalaw. Diba dito siya tumigil gumalaw? Sa 4, dito sa number line natin. So, yung displacement niyan ay 0 to 4. So, 4 meters ang displacement niyan. Pero kung gusto nung teacher nyo malaman yung solution, ganito lang yan. Isasali nyo yung sign. Kung pa-left siya, negative. Kung pa-right siya, positive. So, ito, negative 3 kasi to the left, 2 meters, plus to the right na 2 meters, tapos to the right na 5 meters. So, ang displacement niya ay 4 meters na positive. So, kung i-drawing nyo yung resultant niya, pag ganyan yan. Okay? Dito sa 4 yung ulo o yung head ng arrow. So, para i-summarize natin, ang distance, yan yung buong journey. Yung lahat ng dinaanan nyo. Kunwari, nasa sasakyan kayo, nag-Google Maps kayo, di ba? Nagsasalita yung AI doon. 100 meters turn left, sinasabi niya. Kunyari, magmula sa bahay nyo papuntang simbahan, ito yung bahay nyo, ito yung simbahan, ito yung dinaanan nyo, ayan, pag ganyan-ganyan. Lahat itong buong yan yung distance. Ko-compute nyo yan lahat. Pero pag displacement, ang i-compute nyo lang ito, tsaka papunta doon. Bali itong displacement lang na ito. Yan lang yung kukunin nyo. So, ganun lang yung pinagkaiba ng distance tapos yung displacement. So, paano kung may bigay na time? Kunyari ang time it takes netong palaka na to, papunta dito sa last position niya ay 10 seconds kunwari. So, may binigay na 10 seconds na time. Anong makukuha mo dyan? Diba speed? Kasi ang unit ng speed ay meters per second. Diba? Merong m over s, meters per second. Unit yan ng speed. Yung speed pwedeng i-represent as s or v. Pero minsan kasi dito sa kinematics ginagamit yung s para sa distance. Kaya wag natin yung gamitin. Yung v na lang. V is equal to, di ba meters per second ang unit ng speed? So, pwede mong kunin dun yung formula niya. Ang speed ay meters per second. Ano ba ang meters? Di ba distance? Tapos yung second, time. So, ang formula ng ay distance over time. Ulitin ko, itong V ay speed Wala pa tayo dito. Yung vector ng speed, direction na. Kaya ang tawag doon ay velocity. So, ginagawa lang natin tong V kasi may correlation yung speed tapos yung velocity. Pero ang pinagkaiba nun, yung D dito sa scalar ay distance. Tapos yung D dito sa vector displacement. Okay, alam natin meters per second yan, kaya distance over time. So, kunin natin yung speed. Yung speed niya ay itong distance na to. So, 3 plus 2 plus 5. Yan ay 10, di ba? 10 meters. Tapos, lahat ng journey niya na ito, yung pag ganyan, pag ganon, tapos pag ganon, ay 10 seconds nangyari. Kaya divided by 10 seconds. So, ang speed niya ay 1 meter per second. Kasi 10 divided by 10. Ngayon, kunin naman natin yung velocity. Ano ang unit ng velocity? Di ba meters per second din. Pero, displacement yun. Kaya ito yung gagamitin natin, hindi yung distance. Kasi iti-take into account ng velocity yung direction. So, negative 3 plus 2 plus 5. Kasi negative 3 meters, pumunta siyang left. Ito pumunta siyang right, tapos right pa ulit. Yan ay 4 meters. Divide sa
10 seconds. Yan ay 2/5 meters per second. Pero pwede nyo rin i-represent yan ng decimal. Kayo bahala or yung teacher nyo yung bahala. So kung papansinin nyo, magkaiba sila. Yung speed tapos yung velocity, magkaiba. Kasi nga tinitake into account yung direction. Ibig sabihin, nagne-negative din yung magnitude nito. Depende sa direction niya. Pero merong mga cases na parehas yung velocity sa speed. So, anong mga case yun? Kung tatanungin nyo. So, i-pause mo, intindihin mo. Yung case ay, kung itong palakan to, ang ginawa niya ay pumunta lagi siya sa right. Lahat right. Kunyari, 2, tapos mamaya 4 yung ginawa niya. So, positive yan lahat. Diba, i-add mo lang? Kunwari, 2 yung unit, tapos biglang tumalon ulit siya ng 3. 3 ba to? 1, 2, 3, 3. So, 2 plus 5. Yung total distance niya ay 2 plus 5. Yung displacement niya, 2 plus 5 din. Kaya parehas. Kaya merong cases na magpaparehas sila. Okay? Kasi baka magulat kayo, nagsosolve kayo, biglang, bakit parehas to? Baka mali na ako. Hindi, may mga cases lang na ganun. So, ito palang dalawang to, ito, yung speed, tas yung velocity na kinakalculate natin dito ay average. Average speed, tapos average velocity. Okay, kinematics formula tayo. May mga madalas na problem sa kinematics, lalo sa one-dimensional. Ito yung pag may constant speed tapos may constant acceleration. Dito muna tayo sa constant speed. Pag constant yung speed niya, yung acceleration niya ay 0. Bakit? Ano ba ang acceleration? Yan yung pagbabago ng velocity mo. Pag yung velocity mo, kunyari ay 10, tapos after 5 seconds, yung velocity mo ay naging 5. Ang pag ganyan, may deceleration yan. Deceleration. Ibig sabihin, bumagal or bumaba yung bilis niya. Pag yung V mo naman, kunwari initial niya ay 3 meters per second yan, meters per second. Yan yung V initial, ito yung final. Tapos nag-increase sa final, ito tumaas, kunyari naging 11 meters per second. Ibig sabihin, may acceleration yan. Nag-accelerate siya. Nag-accelerate siya. Ay double C pala. Baka may magalit na naman. So pag nagbabago yung velocity mo, ibig sabihin meron yan acceleration. Pero dito, constant speed. So constant yung velocity mo. Yung V initial mo, tapos yung V final mo, or yung V1 at V2, V1 mo, V2, ay parehas lang. Kunyari 3 meters to, meters per second, 3 meters per second din to. Hindi nag-iba. Walang nangyari. Hindi siya bumilis, hindi siya bumagal. Hindi siya nag-accelerate, hindi siya nag-decelerate. Ibig sabihin, nasa constant speed siya. Kung hindi siya bumilis at bumagal, ibig sabihin yung A mo ay 0. Okay, yan yung constant speed na example. Yan yung mga problem na may constant speed. So, ang V mo dito ay constant or hindi nagbabago. Okay, paano naman yung constant acceleration? Diba dito sa constant speed, hindi nagbabago yung velocity. Dito sa constant acceleration, nagbabago yung velocity pero yung acceleration mo ay hindi nagbabago. Anong ibig sabihin nun? Diba ang acceleration natin ay equal sa change in velocity over time. So yung pagbabago nitong velocity na to. For example, yung acceleration mo ay 2 meters per second squared. Ibig sabihin yan, kunwari meron tayong sasakyan dito. Ito kunwari yung sasakyan natin. Ayan, bulok, old model. Yung constant speed, ganito yung itsura niya. So, hindi nagbabago yung speed niya. Ganyan lang, 30 meters per second, 30 meters per second. Ganyan lang, hindi bumibilis. Yung acceleration, bibilis. Ganyan. Mabagal siya nung umpisa, tapos bibilis. Yung deceleration, mabilis siya, tapos babagal ng babagal. Anong nangyayari? So, anong ibig sabihin nitong 2 meters per second squared? For example, at t is equal to 1 second. Sa 1 second, yung velocity mo ay 2 meters per second. Yan yung velocity mo. Tapos sa t equals 2 second, yung velocity mo magiging 4 meters per second. So, nag-accelerate siya, bumilis. Tapos sa t equals 3 seconds, yung velocity mo magiging 6 meters per second. So, nadadagdagan ng 2 meters per second. Yun ang ibig sabihin ng constant acceleration. Kasi kung titignan nyo, ito, 2 meters per second to 4 meters per second, nadagdag lang yan ng 2 meters per second. 4 meters per second to 6 meters per second, nadagdagan lang din ng 2 meters per second. So, hindi ito nagbabago. Yan yung constant acceleration. 0 ang acceleration, so ang gagamitin lang natin mga formula yung walang A. Yan yung V is equal to D over T. So, pag speed to, distance to. Pag velocity to, displacement to. Merong mga book na ganyan lang, meron din yung may change dito. Ibig sabihin nitong triangle ay delta yan. To,
delta. Delta sign ang tawag dyan. Or change. Pag may ganyan, ibig sabihin lang yan, ima-minus mo yung final sa initial. Equal din yan sa, so pag horizontal, di ba x-axis tayo, so x ang gamitin mo. X final minus x initial divided by t. Minsan may change din yan, change in time. Bakit? Kasi may mga example na at t is equal to 0, anong mangyayari sa kino-compute mo? E di may number ka dyan, tapos i-divide mo sa 0 na time. E di anong lalabas dyan, di ba? Infinite or undefined. Hindi pwede yon. Kaya nilalagyan ng change para may ima-minus ka dyan. Kunyari, 0 to 5 seconds, sabi niya dyan. Kaya mahalaga na ilagay nyo yung change. So ito, yung x na yan, syempre pang horizontal yan. Pag vertical, di palitan nyo lang ng y yan. Y final, y initial. Madalas, pag drop ng bato, kunwari, ito yung y initial, ito yung y final, ganun. Or dito yung y final, depende sa time na binigay. Kunyari, ito ay 10 seconds, tapos dito 5 seconds. So yung y initial mo dito sa 5 seconds, ito, tapos yung y final mo ito. Pero pag yung 10 seconds, syempre i-take account mo yung buong travel or yung buong second na ginamit. Ito yung initial mo, ito yung final. So sa constant speed, ito ang gagamitin natin na formula. V d over t. Hindi mo naman kailangan yan i-memorize eh. Ano ba yung unit ng velocity, di ba? Meters per second. Meters, distance yan or displacement, second, time yan. So, displacement over time or distance over time lang. Tapos, kung gusto mo kunin yung d, edi yung formula mo magiging ganito. V times t. Ano lang ginawa natin? Ito, t times dun. Para ito yung makuha natin. Okay, tapos pwede mong gawing change yan. Edi x final minus x initial is equal to v times t. Tapos ilipat mo to doon sa kabila. Anong makukuha mong formula? X final is equal to x initial plus vt. Ayan, may formula ka pang isa. So, nanggaling lahat yan dito. So, kahit ito lang yung i-memorize mo. Pag constant speed kasi walang acceleration. Pag may acceleration, ito yung i-memorize mo. Magsimula tayo sa acceleration. Ano ba ang acceleration? Anong unit ng A? Di ba meters per second squared? Ano bang example ng acceleration? Di ba gravity? Gravity is equal to 9.81 meters per second squared. So dito pa lang makikita mo na kung ano yan. Paano ka ba magkaka-squared na seconds or time? Yan ay pag meron kang meters per second sa taas, tapos second yung nasa baba. Ano to? Meters per second. Di ba speed yan or velocity? Kasi distance yung meters or displacement, tapos second ay time. Tapos itong second dito, time din. So ang acceleration mo ay velocity over time. Okay? So ang acceleration hindi speed velocity dapat kasi vector quantity ang acceleration. So tandaan nyo, yung v dito ay velocity. Palagi yan, velocity ang gagamitin sa acceleration, hindi speed. Okay, galing dito. Ang acceleration, di ba, pagbabago ng velocity. Pagbabago, ano ba yung pagbabago? Change. Ito, change. Ayan, change. So makukuha nyo dyan, v final minus v initial, di ba? Pag may change, final minus initial lang yan. Divided by time. Ano makukuha mong formula dito? So, burahin muna natin to para mas maintindihan nyo. Ito yung A natin. Kinuha lang natin galing dun sa formula na nandito kanina. E di multiply mo yung t dito sa A. Mangyayari AT is equal to VF minus VI. So, ayusin pa natin. VF ang kunin natin. VF is equal to VI plus AT. Ito na yung isang formula mo. Diba? Hindi mo kailangan i-memorize. Dapat alam mo lang yung acceleration. Pwede mo ma-derive. So, para ma-derive mo, dapat alam mo yung unit ng acceleration, ng speed, tapos ng velocity. Siyempre, dito sa constant acceleration, pwede ka rin gumamit na ito. Nung V is equal to change of displacement over change in time. Para makuha mo si VF or si VI. Gagamit ka rin yan. Kaya kailangan mo din to. So, ilagay din natin yan. Yung pangatlong equation natin dito sa constant acceleration, yung VF, VI squared, pangit ng I squared plus 2AD. Displacement niyan Tapos yung last, yung D. D, VIT plus 1/2 AT squared. Itong dalawang to, pwede i-derive. Nasa isang video ko, yung deriving kinematics formula. So, andun lahat. Dinerive ko lahat dun. Pwede rin yung gawin ito na over 2 na lang para mas malinis tignan, mas madaling matandaan. Ganyan. So, ano lang ang i-memorize nyo? Diba ito lang?
Ito lang dalawang to. Kasi ito, nakuha naman natin sa unit niya. Ito, nakuha natin sa unit ng velocity. Tapos ito, nakuha lang natin sa acceleration. Diba? A is equal to V over T. Change in velocity. Change final minus initial. Kunin mo yung final. Ito yung makukuha mo. Kasi yung unit nito, meters per second over second. E di magmumultiply lang tong second na dalawa. Meters per second squared. Pero kung ayaw mo i-memorize lahat to, meron ito sa derivation video na ginawa ko. Tapos yung last formula naman, yung V instantaneous. So ito mga average yan na. Average, average, average. Yung instantaneous, V inst, equal yan yung may limit na. So dito sa constant acceleration, gagamitin nyo ang limit as time approaches 0. Yan ay change in x or d, change in time. Ito yung formula ng instantaneous velocity. So may limits na dito. Dapat kabisado nyo rin yung limits. Tapos yung change in d or displacement, final minus initial lang ulit. Depende, xf minus xi kung horizontal. Kung vertical, yf minus yi. Dito naman, yung instantaneous naman dito sa constant speed. Well, constant speed siya. Constant yung velocity niya. Huwag kayo malito doon na constant speed tsaka constant velocity magka-correlate lang yan. Meron lang direction yung velocity. Yung speed wala. Yung instantaneous speed, instantaneous speed ay equal lang sa instantaneous velocity. Okay, velocity to, ito, speed, okay? So, i-absolute mo lang to. So, yung instantaneous speed mo ay equal lang sa absolute ng instantaneous ng velocity. Bakit mo ina-absolute? Kasi wala kang ang pake sa direction niya. Kasi speed nga scalar siya. So, tanggalin mo yung direction nung velocity mo, yun na yung speed. Tapos, paano mo makukuha si instantaneous velocity? Ito lang din. Gagamitin mo. A scooter moves along a straight track with constant velocity of 5 meters per second for 12 seconds. How far does the scooter travel in this time? If the scooter suddenly stops after 12 seconds, how long would it have taken to travel half that distance? So, unahin natin yung una niyang tanong. Okay, ang sikreto dito sa mga worded problem ay reading comprehension. Ano yung reading comprehension? Yun yung pag-intindi mo ng mga paragraph. So, ang trick doon ay dahan-dahanin mo. Itagalog mo sa sarili mo. May scooter daw na gumagalaw sa straight line, straight track, na may constant velocity. So, constant speed yan. So, isulat mo agad, constant speed or velocity para may idea ka na. Or, linyaan mo na lang to, constant velocity. Yung gagawin mo pag may problem ka. Of 5 meters per second. So, ilisulat mo na yan, 5 meters per second. Yan yung V mo daw. Yan ay nangyari sa 12 seconds. Nangyari yan ng 12 seconds. Tapos yung tanong niya, how far does the scooter travel in this time? How far? Gaano kalayo? So, ang hinahanap niya ay D. Yan, i-equal mo yan sa question mark. Kunin natin si D. Anong gagamitin natin? Di ba pag constant speed or constant velocity, ang gagamitin lang natin ay V is equal to D over T. Kasi meters per second ang speed or velocity, meters per second din. So, i-substitute mo lang dito. Pero kung gusto mo mas madali, huwag mo muna i-substitute. Tapos kunin mo muna itong D. Yung D mo, ang gagamitin mong formula, D is equal to VT. Yan, pwede mo na kunin. D is equal to 5 meters per second times 12 seconds. So, may S dapat dito. Yan. Yan ay equal sa 60 second meters. Kasi magka-cancel ito. Okay? Kung hindi nyo makita yung cancellation, dapat ganito nyo isulat. Yan. 12 seconds. Tapos nandito yung seconds na isa. Yan o, magka-cancel. Diba? Diba? Madali lang. Nakuha na natin yung 60 meters. Next na tanong niya, if the scooter suddenly stops, so tumigil yung scooter after 12 seconds. Pagkatapos ng 12 seconds, tumigil daw. How long would it have taken to travel half that distance? So, pag hindi nahihirapan kayo i-imagine or intindihin, i-drawing nyo. Palaging mag-drawing, i-visualize palagi. Pag may word problem, laging mag-drawing. So, ito yung scooter natin, yan. Tapos yan, nasa straight track daw siya. Dito sa position na to, so kung andito na yung scooter natin, yan ay t is equal to 12 seconds na. So dito ay t is equal to 0. Yung velocity niya
magmula dito papunta dito ay constant, hindi nagbabago. So yung V niya dito ay 5 meters per second. Dito rin ay 5 meters per second din. So basahin mo na ulit yung problem mo. If the scooter suddenly stops after 12 seconds, so tumigil siya dito, how long would it have taken to travel half that distance? Ilang oras daw makakarating itong scooter ng half ng distance nito nung sa 12 seconds. Ano ba yung distance nun sa 12 seconds? Di ba ito? Ayan. Kasi yung kinocompute natin dito how far does the scooter travel in this time? Yung time na yun ay 12 seconds. So itong distance na to ay 60 meters. Yung tinatanong sa atin, yung kalahati ng distance na ito daw. Distance nung sa 12 seconds na yun. So kalahati nandito. Ayan. Itong distance na to daw. Ilang segundo daw yan? Or gaano katagal? Ano ba yung distance na yan? Di ba? 60. Anong kalahati niya? I-divide mo sa 2. So yung d mo na ay mag-iiba. 60 meters divided by 2. Kasi kalahati nga daw. So 30 meters na yan. Ito ay 30 meters. So nakuha mo na. Anong next na gagawin mo? Iisipin mo kung ano yung kailangan mong formula. Ano bang meron ka? Meron kang distance, meron kang velocity kasi constant yung velocity niya all throughout. So sa point na ito, yung v niya ay constant nga eh. E di 5 meters per second din to. 5 meters per second din yan. So may v ka, may distance ka, tapos yung t yung hinahanap. Ilang oras daw? O di gamitin mo ulit yung v is equal to d over t. Ano yung velocity mo? Yan ay 5 meters per second. Equal yan sa distance na 30 meters divided by time. Kunin mo si time. T is equal to 30 meters divided by 5 meters per second. Magka-cancel to. Ang matitira ay seconds. O yan ay 6 seconds. Paano na-cancel to? So mag-analyze tayo ng units. Yung nasa taas, di ba, meters. Yung nasa baba, meters per second. Ano yung lagi kong sinasabi? Di ba hindi lang meters yan? May over 1 yan. Multiply ng fraction, di ba, labas, tapos loob. Yung nasa labas, yung nasa taas. Yung mas mahaba, yung nasa taas. So meters times seconds. Tapos ito, 1 times m. 1 times m, edi m din lang. Meters din lang. Ayan, magka-cancel. Seconds na lang yung matitira. Ganun yung cancellation of units. Kasi baka malito kayo eh. Paano naging seconds yan, kuya? Nasa baba. Baka yun yung tinatanong nyo. Kaya ginawa ko. Ayan, seconds yung matitira. Ito na yung answer mo. Problem number 2. A ball is dropped from rest from a height of 20 meters. So, i-drawing natin yung bola, hinulog 20 meters. Tingnan natin lagay yung cliff. Ito na lang. Yan yung bola. 20 meters ito. Dito natin lagay. 20 to. 20 meters. How long does it take for the ball to hit the ground? Yun yung una nating hanapin. Number 1. How long does it take, ha? How long does it take? Hindi how long lang yan. So, t is equal to. Yan yung hinahanap. Hinahanap ay time. Gaano katagal para tumama yung bola natin sa sahig. Okay, so i-analyze natin yung problem. A ball is dropped from rest. From rest. Pag from rest, ang initial velocity mo, palagi yan ha. Pag from rest, basta rest, ang initial velocity mo ay 0. Pag may nabasa kang rest, 0 na kaagad ang initial velocity mo. Ano pang given sa atin? Ito, d yan. Displacement or distance. Depende sa kukunin natin mamaya. Ano pang bigay? Syempre yung gravity. Kasi free falling to eh. Yung gravity, acceleration yan. Negative 9.81 meters per second squared. So, vector to. Kaya siya negative kasi pointing downwards or pababa. Okay, number 1, hanapin natin si time. Anong pwede natin gamitin? Isulat muna natin lahat ng formula na gagamitin natin. So, A is equal to, kasi may acceleration na dito, kaya gagamit na tayo ng A. Ano ang A? Ang acceleration ay diba change in velocity with respect to time. So, V over T, change. So, VF minus VI over T lang yan. Tapos, sulat mo na yung iba mong formula, yung memorize mo na dalawa. VF is equal to, yan ay squared, VI plus, squared din to, 2AD. Ano pa yung isa? D is equal to VI
t plus 1/2 at squared. So yan yung dalawa nating formula na minemorize. Next, tignan mo yung mga given mo. May VI ka, may D ka, tapos may acceleration ka. Ang hinahanap mo ay time. So ito may time. Ito walang time. So cross out na yan. Hindi natin yan gagamitin. Ito may time. Naka-squared yung time. Tapos may VI, tapos may D rin. Tapos may A rin. So ito lang ang pwede natin gamitin. Kasi ito may V final eh. Wala tayong V final na given. Pati ito may V final. Ito lang ang kompleto natin para makuha natin yung time. So yan ang gamitin natin. Ano yung D natin? Itong D kasi initial minus final yan. Vectors kaya displacement yan. So y na, y final minus y initial din lang yan. Y final minus y initial is equal to velocity initial times time plus 1/2 at squared. Substitute, y final mo ay 0 kasi final yung nandito. 0 na yung height dyan. 0 minus y initial mo, itong distance na to, ay itong displacement na to, 20 meters. Equal yan sa initial na velocity mo ay 0 kasi nag-start sa rest. 0 multiplied by time. Time mo ang hinahanap. So, yan ang t. Plus 1/2. A mo ay yung gravity. Pointing downward kaya negative 9.81 meters per second. Multiplied by time squared. So, ito, wala na yan. 0 times any number or variable ay 0. Tapos ito, wala na rin kasi 0 lang naman. Ang matitira, 20 meters is equal to negative 9.81 meters per second multiplied by time divided by 2. Kunin natin yung time. So, ito, multiply doon. 20 meters times 2 is equal to negative 9.81 meters per second multiplied by time. Kunin si time. Time is equal to 20 meters multiplied by 2. E40 na lang natin. 40 meters divided by negative 9.81 meters per second squared. Squared pala yan. Squared. Naka-squared din to. Pati ito squared kasi t squared yan eh. Ayan. So, may negative ba na t? So, tanggalin na natin to. Itong negative na 9.8. Kasi walang negative na time. Square root natin yan kasi naka-squared to. Squared to, square root din natin. Makakancel. Ang t natin ay equal sa mag-calculate na tayo. Square root fraction 40 divided by 9.81. Wait, may tuturo ako sa inyo. Paano kung nasulat mo na ito 40 tapos 9.81 dito sa baba. Tapos nakalimutan yung square root. Punta lang kayo dito. Punta nyo yung cursor dyan. Tapos pindutin nyo yung shift. Tapos insert yung nasa taas nung delete. Yan, magiging ganyan yung cursor mo. Tapos, pindutin mo na yung square root. Yan, para hindi sayang yung oras. Buburahin mo ulit. Tatype mo ulit. Equal yan sa 2.02. 2.02 seconds. Yan yung time natin. Next, kunin natin si, ano yung hinahanap? What is the speed of the ball just before it hits the ground? So, yung speed daw dito, bago tumama sa sahig. Yun ay V final. Yan yung hinahanap. Hanapin natin si V final. Anong meron tayo? Si time, si initial, si displacement, si gravity. So, ito, may gravity na acceleration, may final, may initial, may time. Pwede natin gamitin. Pwede rin ito kasi may displacement, may gravity, may initial, may final din. Kaso may squared, kaya ayoko yan. Ito na lang. Dito, wala namang final and initial velocity kaya di natin magagamit. Ito na lang gamitin natin. So, negative 9.81, yan yung A natin. Meters per second, equal yan sa final velocity, yung hinahanap, minus 0, yung initial velocity, kaya wag na natin isulat, 0 naman, divided by yung time na 2.02 seconds. So, ang V final mo dyan ay equal sa negative ba? Hindi. O, be careful kasi speed. So, wala tayong pake sa direction niya. Kaya buburahin natin yung negative ni 9.81. Ang pakilang natin yung scalar niya or yung magnitude niya. So ito, multiply mo na dito. 2.02 seconds multiplied by 9.81 meters per second. Ang makukuha mong V final ay equal sa calcu ulit. Yan, multiplied by 9.81. Equal sa 19.8. 19.8 meters per second. So may squared tong gravity pala. Kasi magka-cancel to, tapos yung isang squared. So S na lang yung matitira. Meters per second. Ito yung final answer.